One time, the story of Saul, the king, no, the first king of Israel, yung kanyang pakikipag-ugnay kay Samuel, pinuntahan siya nito, and Samuel said to Saul, obedience is better than sacrifice. Of course, this is not about blind obedience, but a biblical obedience. Sa 1 Samuel 15:22, sinabi doon ni Samuel, has the Lord as great delight in burnt offerings, because ang ginawa nila, ang utos ng Diyos, ipuli ng lahat. Pero ang ginawa ni Saul with good intention, seemingly good intention, yung mga best thing doon sa kanilang na lipol, eh ginawa nilang pang sabi na, okay, na to, pwede natin i-sacrifice to para kay Yahweh. But the thing is, those things were not commanded by God. Diba, lagi natin sinasabi, ang isang prinsipyo mahalaga sa Old Testament, sa New Testament, yung pinumandang ng God, ang gagawin nyo. Even though you are doing things as a sacrifice, I will sacrifice to the Lord. Pero sabi ng Panginoon, obedience is better. Okay, so we sacrifice, pero yung sacrifice mo is not because of your obedience, your sacrifice comes to nothing. Diba? So, ang mga, I still remember, the Catholic Church, they sacrifice a lot to build the St. Peter's Basilica. Kaya ang mga nagpagawa ng St. Peter's Basilica, yan yung dahilan kung bakit nagkaroon ng Reformation. No, ang ginagawa nila noon, sabi ni Tetzel, no? Siya yung magaling na prosperity gospel in the day of the Reformation. Sabi niya, every time you put money or coin clings, no? Every time the coin clings doon sa kanyang pinaghulugan, the soul in purgatory, ano ba yung ginamit doon? Springs, sabi niya. So, pag nagkaloob ka, yung mga kamag-anak na sa purgatorio, makakawala sila and they will go directly to heaven. Kasi ang paniniwala ng mga Roman Catholic, if you are not right with God, sa buhay nito, wala kang puro venial sin, you cannot go enter heaven. Pero kailangan magkaroon ng prayer sa mga dead people para maidala ka nila sa pamamagitan ng panalangin o pagpapamisa doon sa langit. Na hindi mo narating yung kasapatan para ikaw ay makapasok sa langit. That's why sila ay nagkaroon ng tinatawag natin sa panahon ngayon na ano na nga yan yung manghihingi kayo para makapagpagawa. Indulgence sa kanila sa panahon natin. Ano? Solicitation. Yan yung solicitation. Di ba yung mga church nagpapasolicit para makabuild ng ano. So, para lang solicitation yan. Sa kanila, indulgences. Kaya indulgences, may kinalaman sa salvation ng tao. So, kapag nagbigay ka, yung kaluluwa ng kamag-anak mo ay mapupunta doon. Ay mawawala na sa purgatory, pupunta na ng langit. So, the more you give, the more blessing. Kaya noon, yung mga tao, binibigay pa maging property nila. At yung mga pera na yon, ang project nila doon, St. Peter's Basilica. Kaya dahil doon sa kanilang mga wrong doctrines, nagkaroon ng Reformation. Doon si Martin Luther nagsabi na this is wrong. Martin Luther is a Catholic priest. Siya mismo nagsabi na mali ito. So, ang gusto ng Panginoon sa atin is not for us to sacrifice for many things. What God wanted us is actually really to obey His words. Eh, ang dami mo na ang ginawa. Ang dami mo na pinaglilingkod sa Panginoon mula nung bata ka hanggang ngayon. Pero, hindi nagawa mo ba talaga is this out of your sacrifice or obedience? Okay? Now, dito makita natin sa verse 1, sabi rito sa Leviticus chapter 26, verse 1, and this is the command. Ito yung commandment dito. You shall not make idols for yourself or erect an image or pillar, and you shall not set up a figured stone in your land, to bow down to it. For I am the Lord your God. You shall keep my Sabbaths and reverence my sanctuary. I am the Lord as we know, in the past, nagkaroon ng kasalanan na yun sa Bible. What we call this fire. Sila ay pinarusahan. Kasi ang Leviticus is actually
may kinalaman talaga ito sa buhay natin. Kung maunawaan natin ang Book of Leviticus, it's actually a relationship to God, our worship to God. Kaya makita mo yung power ng Leviticus, di ba? Yung una, ang Diyos ay gustong manirahan sa gitna ng kanyang mga bayan. Yan yun eh. Ito, parang ganito. Ang Diyos ay naninirahan sa ating kalagitnaan. That's the essence of Leviticus. But God is holy, the people are not. So, kailangan mag-prepare ng maglagay ng mga feast para maalala mo yung salvation mo. Ito yung ginawa ng Diyos sa Israel doon sa Egypt. So, you must remember your salvation. Pero dito rin sa Leviticus, nagkaroon ng mga pag-aalay. Dahil gumawa na ng sanctuary, so yung mga priest, inihanda para sila ay, yung pag-aalay ng mga tao, maggamit na sila, so it speaks of mediation. Ang mga priest dito, ang mediator ng Diyos sa tao. So dapat prepare sila, tapos yung mga tao din, dapat prepare sila, holy rin sila. Paano? Sa pamamagitan ng pagsasacrifice. So kaya makita mo, ang Book of Leviticus ay talagang naglalarawan sa simbahan sa kalahatan. So kaya ang problema nga lang dito, si Nadab and Abihu, mga anak ni Aaron na high priest, ay nagkamali, nagkasala. That's why gusto ng Panginoon, nire-remind sila lagi dito sa verse 1 na ang nais niya, you shall keep my Sabbath and reverence my sanctuary. Because that is the presence of God. That is where God lives in the Old Testament. Now, the command was not for them to make any idols, nor erect an image of pillar, though merong ginawa ang Diyos sa kanila rin, na mangyayari yan sa, nilagay ko ba rito? Sa 1 Samuel 7:12. No? Di ba dito pinagbabawal yung magkaroon ng mga parang stone na magpapaalala sa isang parang commemorative stone. Bawal, sabi niya. That you bow down to them. Pero ang Diyos, pagdating sa 1 Samuel 7, nagpalagay ng ganon. So, anong idea natin doon? Dito sa panahon na ito bawal, pero there will come sa time na magpapalagay din ang Diyos ng isang commemorative stone para maalala as a memorial sa ginawa ng Diyos sa kanila. Yun yung kinakanta natin, yung Ebenezer. Diba nakalala yung kanta natin? Yung, ano ba yun? Yung sa hymn, Ebenezer, teacher by thy help I come. Kasi yung panahon na yun, nagkaroon ng paglalaban ng mga Philistines. Yung mga Philistines. Sino ba yan? Yung mga kalaban ng Israel ngayon. Ano nga sila? Palestinian. Mga Philistines yan. Mga dahil ni Goliath, dahil ni Delilah, yan, mga Palestinian, Philistine. Yan sila. Nagkaroon ng paglalaban ng Israel at sa Philistine. Pero ang Diyos, tinulungan sila at that time. That's why they won the battle. Kaya naglalagay sila ng isang commemorative o memorial na bato to remember what God has done. So yun yung tawag doon yung Ebenezer. Na ibig sabihin ng Ebenezer, with her thy help I come. That by help, with her by thy help I come. In commemoration of God's help to the Israelites in their victory over the Philistines at Mizpah. So yun, kaya pag kailangan natin yung Ebenezer, ito yung nangangahulugan na tulong ng Diyos sa mga laban. At ito ay isang bato na kanilang nilagay serve as a memorial sa ginawa ng Diyos sa kanila. So, dito makita natin ito yung kautusan ng Panginoon. But dito sa verse 2, sinabi dito, God commanded Israel for His people to keep the Sabbath and revered the sanctuary. Sinabi diyan na dapat walang ibang Diyos, siya lamang ang Diyos ang sasambahin. Therefore, God's people obeyed this. In verse 3 to 13, yung binanggit dyan, di na natin binasa, pag sinunod yung kautusan ng Panginoon, blessing will come. Pero yung blessing dito, siyempre sinabi niya rin kung ano itong mga blessing. Hindi natin agad isipin na pera o blessing, future, gano'n. May nilagay siya anong blessing
obedience is not for salvation. God blesses those who obey Him. So, verse 13, if you follow God, if you obey God, God will help you. So yung obedience, yung obey mo niya is not for salvation. Hindi ka masisave because of your obedience. That's it. Ang salvation mo will result to obedience, but your obedience will not result to your salvation. Obedience is not the foundation of our salvation. Kundi, after you are being saved, you obey. Yan ang rules. So, obedience is not for salvation, but those who are saved must be and expected to obey. Kaya kung ikaw ay Kristyano, ang expectation sa iyo is to obey God's law. Kasi sinave ka niya na, Israel, binigay yung 10 Commandments after they were being released from Egypt. Hindi naman ginamit ng Panginoon yun para, sundin niyo ako, then I will release you. Kung ni-release mo na sila, then God gave them the commandment. Kaya nga, grace yung law. Hindi siya, law is not in itself na mahirap gawin because even the law of God is a grace from God. Diba? Nilinaw kaya ni Paul yan sa Romans. Ano ba pagkakaiba sabi niya, ng mga Hintil at ng mga Hudyo? Sabi, pareho lang silang makasalanan. Pareho lang silang sa biyaya ng Panginoon. Ang nakahihigit lang ng Israel, ibinigay sa kanila ang batas. Sinasabi niya doon, God gave them the law na hindi binigay sa mga Hintil. Pero later on, binigay din ito sa mga Gentiles. Kaya nga doon sa New Testament, sabi niya, tinanggap ng Diyos sa mga Hintil. Hindi nila alam ang plano pala ng Diyos, Jews and the Gentiles. Nagsimula lang siya sa Hudyo. Pero ang plano niya talaga, the whole world. Okay? So, lahat ba ng Israelita naligtas? Hindi. Yun lang mga totoong nanampalataya. Kaya yun yung church. Sa Israel, ng Old Testament, may church na. Sino ba yung church doon? Yung mga nanalig sa Mesiyas. No? Yung mga Old Testament nito, when they are believing doon sa Messiah na darating, then, na-save na sila doon pa. Hindi nila kailangang hintayin na si Jesus ay panganak, mamatay sa krus para sila ay masave. Kundi doon pa lang, because of faith, they are being saved. Kaya nung dumating si Jesus, no? Yung mga tao na ito, datihan na silang saved because of the death of Jesus Christ. Kahit future pa to. Kaya nga sila sa Old Testament, diretso na sila kung nasaan ang Diyos. There is no such thing as parang, if you are about this before, ang idea nila dyan, parang Abraham's bosom. Parang purgatory. Nandoon ka muna habang hintay mong mamatay si Cristo sa krus. Pag namatay na siya, i-release ka, makakarating ka na ng langit. Parang temporary place yung Abraham's bosom. Pero ang Biblia, ang Abraham's bosom, third heaven, and the paradise above are the same place. Pareho lang yan. Iba-iba lang ang tawag. Parang ako, pag sa bahay, si Daddy, pag dito, si Pastor, pag sa, saan ba? Pag sa iba, si Dante, di ba? So, iba-ibang tao sa akin, pero same person. Yung kung nasaan nandun ng Diyos, the third heaven is the same as with paradise above, same as with Abraham's bosom. Kaya, pala lang yun. So, in the Old Testament, when they died, if they believe, punta na ng langit. So, they are looking forward. Tayo naman, namatay na si Jesus, we are looking backward. Yung death ni Christ, na siyang nagdala sa atin. Kaya, Old Testament, New Testament, salvation, the same. In Christ, by faith. Hindi siya by law. Hindi yan yung Old Testament, maliligtas ka by law. Hindi ganon. Lahat ng kaligtasan, Old and New, biyaya ng Diyos kay Kristo. Nakuha niyo? Okay. So, the context of the law expressed in the Ten Commandments is that God saved them first, released them from Egyptian bondage because of God's promise to Abraham. Then the giving of the law. Before the law, grace comes first. In fact, law is grace. The law is not the condition for salvation, but the result of it. Okay? So remember that God first called them from Egypt before He gave the law.
Therefore, the purpose of the law was for them to receive the full benefits of the covenant. Kaya binigay yung law para maranasan nila yung full benefits of the covenant. A person may belong to the covenant but not experiencing the fullness of benefits of it. Katulad na lang, sa simbahan ngayon, there are two thoughts. Yung isa tinatawag ng mga Arminians, at tayo, Reformed or Calvinistic, parang ba yan? Now, ang Arminians, ang thinking nila, that this, or, in that sense, no? I mean, hindi pala yun ang category. There are churches who don't believe that children are part of the covenant. So, para sa kanila, tama pala yun, Arminian and Calvinistic. So yung mga Arminian, ang akala nila, they are saved because of their some kind of works. Para bang, kaya ako naligtas because I practice my free will at sa free will ko na to, naligtas ako. Tinanggap ko si Kristo. So, para sa kanila, dahilan kung bakit sila naligtas. Tayo, election. We are saved because of the grace of God in us, which given to us before the foundations of the world in Christ. So para sa atin, wala tayong bahagi sa kaligtasan. Pero sa kanila, may bahagi sila. So, monergistic, synergistic ang tawag. Pag monergistic, walang bahagi ang tao. Pag synergistic, may bahagi ang tao. Para sa kanila, ibinibigay ng Diyos ang regalo, kailangan mong tanggapin ito. Sa atin, walang ganon. Ang regalo, pag binigay ng Diyos, sigurado mong tatanggapin kasi bibuhayin ka niya mula sa kamatayan spiritual para tanggapin mo ito. Dapat tinanggap mo dahil binuhay ka ng Diyos. So makita natin, hindi nila nararanasan yung full grace, full benefit of that grace. Kasi tayo, yung gracious act ng God, ranas na ranas natin. Why? Kasi alam natin, yung kaligtasan natin, fully galing sa Panginoon. Pero para sa kanila, may bahagi sila sa kanilang kaligtasan. So that makes us different from this church. Pero dati tayo ganon. Di ba? Kaya nga, ang pastor, kailangan magaling bumomba ng talagang mapapasunod niya yung mga tao, mapapaiyak niya para lang mag-altar call. Tapos sasabay sila sa sinner's prayer. Sumunod kayo sa aking panalangin. So kaya siya naligtas dahil doon sa pastor, sa sinner's prayer, yung pagpunta niya sa altar call. So maraming mga factors. Kaya in other words, parang galing sa kanya. Pero hindi ganon. Kaya yung full benefits of the covenant, hindi nila nararanasan. Yung full benefits of grace, hindi nila nararanasan. Kasi hindi nila alam yung mga bagay na yun. So obedience to the law is important. We are all bound to obey His command and not to disregard it. Tayong lahat ay niligtas for obedience. Saved to follow God and not to follow self. Therefore, as we see this being unfold in the New Testament, sinabi that we are all created to do good works. Kailangan, nung tayo ay nilikha ng Diyos in His image, ang purpose natin sa buhay is to do good works. Pero ang kasalanan, nagpahinto sa atin, He hold us from obeying God's law. But God promised us that we can follow the law of God, though not perfectly, but we are all desiring to follow it all. Okay, tulad ng sinabi ni Agustin, now that we are in the state of grace, saved in Christ, we are able to sin and not able to sin, or pose not pecare. Ngayon, ang mga taong born again, yung mga taong nakay Kristo na, they are able to sin, and they are also not able to sin. Pwede kang magkasala, pero pwede ka rin na hindi magkasala. No, pero siyempre, sa lahat ng mga bagay nito, hanggang nabubuhay tayo, able to sin lagi tayo. Pero sa tulong ng Panginoon, pwede kang dumating sa state of grace na parang halos tinan nyo, magbilang kayo sa isang linggong ito. Possible na meron sa atin na kayang hindi magkasala sa buong sanlinggo. No? Pwede ba? Possible yun. Pero hindi possible na sa isang linggo, hindi ka pa rin magkakasala. Because depende sa sitwasyon natin.
Kunyari, may nanakit sa iyong tao ngayong linggo ito, nakarang linggo, pero pinatawad mo agad siya. Hindi ka nagkasala. No? Kung merong taong, kumbaga parang nakakainis para sa iyo, o palilipasin mo na lang yan, hindi ka nagkasala. Pero possible ka magkasala, depende sa magiging reaction mo sa araw na yun. Kaya sabi ni Agustin, pose non peccare. You are able to sin and also you are able not to sin. May kakayahan ka lang magkasala. Pero sabi niya rin, ang tao kapag hindi born again, lagi siyang able to sin. Pag ang tao hindi born again, lagi lang siya magkakasala. No? Non pose, non peccare. Okay? Tama ba yan? Tama ba yung ano ba? But anyway, ngayon tayo na kay Kristo, ganyan yung kalagayan natin. When the Holy Spirit comes to us, we are being sanctified. Our initial sanctification was our justification in Christ. Nung ginastify, pinawalang sala tayo ni Kristo, tayo ay sinanctify niya. Okay? When we are justified, then we are sanctified. That is the works of the Holy Spirit. Help us, convicting us from the world of sin. Ang puso natin ay kanyang binabago so that we may follow God. And that is the process of our sanctification. Parang yung tanong ni Sister Vicky kanina, work out your own salvation because that is our sanctification. Continue following God. So, what follows justification is sanctification. Now, the text told us that if we obey God, then blessing will come. And that is in the context of blessing in different pictures. Ang blessing na sinasabi ng Panginoon dito, pagdating niyo doon sa lupang pangako, kapag sumunod kayo na yon, and this is God's principle, hindi nagbabago to. Meron kayong good crops. Aani kayo ng maayos. Tapos magkakaroon ng safety, ingatan kayo ng Panginoon. Magkakaroon sila ng military victory sa verses 7 to 8. Population growth. No, yung, pati yung pagdami nila ng populasyon, biyaya ng Panginoon. No? Pagkain, meron kayo. Sa verse 10. And intimate, ito pinakamahalaga, intimate friendship with God, 11 to 13. If you are obeying God, you have this intimate relationship with God dahil dito sa obedience mo. No, yan yung kanyang sinasabi dito. Ito hindi ito for salvation Yung obedience nito is because you are God's son. You have to follow this. Or else, pag hindi mo sinunod yan, may palo. Yun na yung susunod. My second point, the problem with disobeying God. Sabi dito sa verse 14, nung binasa natin, but if you will not listen to me and will not do all these commandments, sa verse 15, if you spurn my statutes or reject it, and if your soul abhors my law, my rules, so that you will not do all my commandments, so but breaking my covenant. So kapag disobey nila ang word of God, they are a covenant breaker. So yun ang problema. Then punishment comes. As if punishment for repentance, as sinasabi nito, and God graciously prolong the punishment, or prolong the day of punishment. Parang sinasabi sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that anyone should perish, but that all should reach repentance. Dito sa problem with disobeying God, ganito ang istorya niya. Una, God will, because you disobey, may consequences. God will punish you. Tapos hindi ka pa rin sumunod, may kasunod na punishment. Severe, mas severe na. Ang sinasabi niya rito, 7 times, no? So, ganun yung proseso ng Panginoon until na ang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan. So, huwag tayong magtaka sa buhay natin. Ang laging key kapag may problema, repentance. Now, kung ikaw ay nagre-repent, pero patuloy pa rin ang problema mo, testing, tinetest ka ng Panginoon. That's the only thing that we can know. Kung ang problema mo galing sa kasalanan, ang sabi niya rito, kaya Israelita, if you will not obey my words, I will punish you. Pero binanggit niya rito, yung punishment niya is in the form of discipline. Dinidina niya. Yung mga pangako, walang good crops. Sa military victory nila, natalo sila bala.
for them, they know na ang Diyos talagang tulong nila kapag disobey nila ang God, that will happen. How do we apply that sa buhay natin? Pag may nagawa tayo kasalanan dahil tayo anak ng Diyos, God will discipline us. At pag another discipline na darating, yung puso natin, sabi rito, yung circumcised heart, uncircumcised heart, will humble us. Dahil tayo yung matigas na ating puso, i-humble tayo ng Panginoon at nare-realize natin na tayo. Marami yung mga ganyang sitwasyon. Marami na akong alam na ganyang sitwasyon. Hindi yung viral na, di ba yung pastor, viral. Sabi niya, akala ko umalis ka sa church. Nangyari sa akala ko, ayaw ko na yan. Nag-viral. Pero mali yung nandoon yung pastor. Because kahit na mamahal sa church, we still praying for them. Yun ang ating role sa simbahan. So church them. Pero kung naman sila, God will discipline them. Nagdi-discipline ng Diyos po. Siguro, meron akong mga kakilala na sobrang hirap ang nangyayari ng buhay because of the stress they have. I will mention a name. Talaga, parang yung buhay niya, down, maraming kaya na kakitaan. Pero, minsan ginagawa ng Diyos yan sa kanyang mga. So, people may come, please realize nyo, Panginoon, patawarin mo ako. So, mapagkakamali ko sa buhay. Pero kapag hindi niya ginawa yun, sabi niya, yung wrath ng God sa kanya. When we speak about the wrath of God, ang wrath hindi niya binibigay sa anak. So, these people are having this, hindi talaga, in the first place, hindi talaga mananalataya in this context. So kaya, yung sabi niya, pag nag-decide kayo, may punishment. Pag hindi pa rin kayo nagbago, may passive. Pag nagbago ka na, ibang usapan na yun. Kaya tayo po gano'n. Pag nagkasakit, ang unang gagawin mo, may katawad sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako. Siya sa ating mga puso. Ang puso natin, madaya. Tingin natin sarili natin right through. Kaya lagi pag may problema tayo, Panginoon, patawarin mo ako. Hindi ako dapat. Masama ang puso. Magulo ako. Siya sa atin, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ourselves. Kaya doon sa sinasummarize ko natin itong mga ko. Gamit ito yung mga ito, sa verse 14, tingnan niya sa verse 14. Sabi niya, but if they confess their iniquity and the iniquity of their fathers in their treachery that they committed against me, and also in walking contrary to me, so that I walk contrary to them and brought them into the land of their enemies. Talaga, grabe yung gagawin ng Panginoon. If then their uncircumcised heart is humble. Alam niyo yung bago sa verse 40, tingnan niyo ang mga konteksto. Pakita ko lang ang mga ilang verses, kung ilang beses namin dito ng Panginoon. Tingnan niyo sa verse, unahin ko to. Sa verse 18, tingnan niyo. Verse 18. In spite of this, sabi niya, yung mga punishments, sa kabila ng mga punishment na to, you will not listen, hindi ka pa rin makinig. Then I will discipline you again sevenfold of your sin. Yung sevenfold yan, yung completeness. Di ba? Seven, isa para ikaw ay magbago. Dinidisiplina ka ng Panginoon. Matigas ulo natin eh. Ayaw magbago. O disiplinahin ka ng Panginoon. Pero pag hindi ka pa rin hindi ka pa rin nagbago, hindi niya pa ibibigay yung kanyang poot. Kasi sa anak, hindi niya binibigay ang poot. Discipline lang. Pero nasa time ng testing to. Tingnan niyo sa verse 28.
may dumating na naman ng sobrang laking daluyong ng buhay. Sa verse 28, then I will walk, sa verse 27, simulan natin ulit. But if in spite of this, you will not listen to me. Another punishment eh. Hindi ka na naman naniwala. Hindi ka na naman nakinig, but walk contrary to me. Then I will walk contrary to you in fury. Galit na siya, oh. And I myself will discipline you for sevenfold for your sin. So, nakikita yun, no? Ginagamit niya dito. Oh. Disobey, punishment. Disobey, more punishment. Pero ang magandang balita ng Panginoon nandito sa verse 40. This is the good news. In obedience, God bless us. In disobedience, chaos will come to us. Sabi niya sa verse 40, but if they confess their iniquity, this is the purpose of the punishment. Kasi sabi niya rito, yung ihahambol na nila yung sarili nila because of what happened to you. Yan nga yung sinabi ko kanina, yung karanasan ko. Balik ako sa kabataan ko. Nung kabataan ako, araw-araw ako sa away, bubugan. Laging uuwi ako, mga dugo ang aking mukha. Tapos, sobrang loko ko talaga noon. Napakaloko ko talaga. Parang galit ako sa pulis, galit ako sa mundo, galit ako sa lahat, galit ako sa tao. Yan ang kalagayan ko nung araw. Kagabi, nagkwentuhan kami ni Pastor Rano. Madalas akong nagdadala rin ng baril yan. Nagdadala ako baril. Hanggang nung makulong na ako, na nahulihan ako ng Canada. Yun yung time na sobrang grabe na yung palo ng Diyos sa akin. Pero yung palo ng Diyos na yun, which is so severe, na supposed to be 21 years of being in jail. Pero yung severity na yun, yun ang time na ginamit ng Diyos sa akin so that I will surrender everything to Him. I know I was being punished by Him. Kaya ganun yun eh. Huwag na natin namang hintayin na sobrang punishment kasi yung thin line, is this really punishment o puot na ng Diyos ang binibigay sa iyo? Kaya pag narinig na natin, sabi niya, if you confess your iniquity, if then their uncircumcised heart is humbled and they make amends of their iniquity, then I will remember my covenant with Jacob. The blessing will come. If you will, kung hingin mo sa Diyos, if you confess your sin to Him, kahit na maraming disobedience, mga series of punishment na naranasan natin sa buhay, sa mga kalokohan natin, sa hindi pagsunod sa magulang, sa pakikipag-away, sa mga bagay na hindi maganda sa harapan ng Diyos at patuloy natin ginagawa ito. Ako rin po noon ay dulong sa droga. Kaya ganun ako. I've been using drugs na maraming panahon. Nag-shabu. Hindi ako, konting marijuana lang, pero shabu lagi kami noon. That's why, sobra po ang kasalanan ko talaga. Kaya nung mga panahon po na talagang yung pagbabago, totally a different person. Mararamdaman mo talaga po sa buhay. Now, ang sabi ng Panginoon, yung mga palo niya sa iyo, yung mga, alam niyo yung naalala ko nung kabataan ako, dahil gabi-gabi nga ako nasa away. Duguan ako, tapos umiiyak ako. Tapos may pinugbog halos buong community. May party nun, di ko alam nangyari sa akin. Lahat ng mga lalaki doon, binugbog nila ako. Tapos panggapang ako doon sa sa isang tao na ako nakaganti, sa kanya lang kinawakan doon. Pero bago ako umuwi doon, basag ang ko. Tapos ilang beses ako nagkaganon, hinaharang ako dyan sa alito. May isang gabi, may maharang saan, 2 tao, may 2 palaksa. Sasaksakin nila ako. Sobra po yung kabataan ko lang. Sobra ang ginawa ng Panginoon na biyaya. Sobrang punishment until that time. Yan na yung pinakahuli. Yung pagkulong niya sa akin. And then at that time, nasa kulungan ako. I'm crying. Ang naalala ko ng nanay ko
Because yung aking karanasan, nanay ko, 6 years old ako, namatay na siya. Teacher ang nanay ko, supposedly lang magiging principal na. So sana maayos kami. Pero nawala siya. Ako yung bunso. Alam niyo na yun, bunso, di ba? Sobrang pag-alaga sa akin din. Sa akin din, wala pag-alaga. So parang, nung tulungan at pinaalala ko nanay ko. Lagi ko naisip, hindi ito yung plano ng magulang ko sa akin. Hindi ito yung gusto ng magulang ko. Pero bakit nandito ako ngayon? Panginoon, pagkawagin mo ako. Tawagin mo ako sa lahat ng mga bagay nito. Then at that very moment, 1993, the Lord changed my life. The Lord changed me. Kahit ganun yung punishment na ginawa niya sa akin. Now, himayin natin kung paano man balik sa Diyos. Una, sabi niya rito, confess your iniquity. Mga kapatid, hindi lang ako yan. Maraming kayo din. Dahil mga kabataan. Maraming hindi pa din dadaanan niyo one day. Pero sana huwag na yung katulad sa akin kasi parang spiritual case yun. Ikwento nga kay Pastor kagabi. Ang atlag ko, napakadulo niya. Ito nga, atlag ng tulay ng atlag. Nung nasa lasing na lasing po ako nun, galing ako Kalabahan. Nagwawala ako doon sa tulay ng atlag. Maraming loko talaga dyan. Hindi lang ako nagkempuhan. Sigurado, patay ako. Hindi lang ako nagkempuhan nun. Kasi sabi niya, ako, maraming pinatay din yun. Ano ako nun? Siguro mga 21 years old. Wawala ako doon sa tuloy na attack. Gahamon. Pero biyaya ng Panginoon yun. Buti na lang wala doon si Robby Dionisio. Kaya baka nabahin ako din. Buti wala siya. Buti wala rin to. Pero mga ano yun, pero mabait na ano to, pero yung mga ano natin, dahil sila pasal, mga former, mga former supporter ng mga NPAs. Yan, binong-protest na kita. Mga supporter yun sila dati ng NPA sa panasahan at vlog. Pero nagbagong buhay na po yan. Ewan ko yung nasa dulo, kung nagbagong buhay na. So, yun po, we confess our sin. Kasi meron na tayo pananampalataya, yung faith natin ang dahilan na ibinigay ninyo sa atin, we realize that we are sinners. Dahil sa pananampalatayang ito, dahil tayo na alam natin na ang Panginoong Jesus, patatawarin niya tayo. Gaano mang kalaki, karami ating mga kasalanan, patatawarin niya tayo. Hindi niya tinitingnan yung kung gaano natin binastos ang ating Diyos sa buhay natin. Ang mahalaga sa atin ngayon, binago niya ang puso natin at patuloy natin siya paglilingkuran hanggang sa dulo ng buhay natin. So that's number one, confess your sin. God gave us the faith. God gave us the promise. And magkaroon ng reformation of the heart. Since God changed you and make your heart willing, then God reformed your heart. Bago yung puso yan. Huwag natin ipairal ang lumang puso. Kaya nga ang Bible, punong-puno yan ng mga yung put on and put off. Magbasa ka ng Bible, makikita mo madalas yan. Put on yung ganito dahil bago ka na kay Kristo. Put off mo yung ganito dahil wala ka na kay Satanas. Pag may mga bagay na bumabalik doon sa lumang pagkabuhay mo, tanggalin mo agad yun. It's not, hindi yan bagay sa atin. Then, anong gagawin natin? Amend our sinning. Sabi diyan, amend yourself. Amend for their iniquity. Baguhin. Huwag ka nang lumakad sa dilim. Patuloy na tayong lumakad sa banag. Sabi ni John Calvin, repentance is nothing else but a reformation of the whole life according to the law of God. Sabi naman ni John Blatchard, repentance is an inner change of heart and mind and an upward change of life. Pagbabago ng puso at pagbabago ng buhay. Ang totoong pagsisisi ay ang pagkamuhi sa kasalanan and not merely the penalty. Di dahil sa may penalty in sin, kundi because we love God. Yun ang nagdahilan sa atin ng pagsisisi natin because what Christ has done to us. Now,
bilang summary, conclusion. Obedience is not the cause of redemption, but the results from it. Since God changed the hearts of men, God made him willingly obey. If a person will not obey, then punishment will come, either for discipline or for ultimate wrath. Not all who released from Egypt able to enter the promised land. The Bible said because of unbelief. This is in some sense a picture of ultimate salvation. When one who say in his mouth that Jesus Christ is his Lord, but not obeying his words is an hypocrite. Not anyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but only he who obeys his command. We are saved for obedience. We obey because God makes our hearts willing, and love is the foundation of it all. Nawa ang mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito as we study Leviticus. Leviticus is very close to our hearts because it is in a sense our relationship with God. Dati nung nagsisimula akong mag-ano ito, parang mahirap. Please, mahirap ipaano to. Pero habang tumatagal at tumatagal, yung aking realization, nakikita ko rito talaga yung gusto ng God na mamuhay sa gitna natin. But we are all sinners and need of that great grace na Lord natin so that we can do it. Napakaganda ko ng Leviticus. Tayo ko'y manalangin. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa mga kasalanan. Nobody among us worthy. The more we see the gospel, the more we realize that we are all sinners. The more we realize the greatness of our sin. When we see the law and the gospel brings light to us. So I pray that you bless your congregation and may the word of God springs in their hearts so that our life may change. As you change us internally, you're also changing us externally. So I pray that you bless your congregation in Christ's name. Amen. Magsitayo po tayo lahat. Let us all sing, praise God from whom all our blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Papagitan natin po natin ang pagpapalan ni Diyos sa umagang ito. Si Father in heaven, we thank you for the great thing that you bless us today with your words. And as we finish our worship service, so I pray that you bless them. Bless them with your words and by your Spirit. To strengthen their hearts, strengthen their minds, their emotions, and allow them to walk before you in the holiness and the sacredness of your words. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. 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 Para sa panguling awitin, 479, I love thy kingdom, Lord. I love thy kingdom, Lord, the house of thine abode. The birds are blessed, we worship with His own precious blood. I love thy church, O God, for her my most beloved. Dear as the apple of thine eye, engraven on thy hand.
For her my tears shall fall, for her my prayers I send. To her my curse and thoughts will given to thoughts and care shall lend. Beyond my highest joy, I prize her heavenly ways. Her sweet communion, solemn love, her hymns of love and praise. Pure as thy truth shall lie, to Zion shall be given. The brightest glories, earth and yield, and brighter bliss of heaven. Amen. God bless everyone. Ay, pwede mo po muna tayo for a while. Matubig sa... So, next Sunday po, ang aming anniversary will start at 10 a.m.